Sa puntong ito, makakausap naman natin si Chief Superintendent Edgardo Tino na isa po sa mga pinangalanan ni Pangulong Rodrigo Duterte. Gerald Tino, sir, magandang umaga po sa inyo. Magandang umaga po, Ivan. Magandang umaga sa inyong mga kapatid. Diretsang sinabi po ni Pangulong Duterte na protektor ka raw ng sindikato ng droga. Ano pong sagot ninyo sa akusasyong yan? Gerald Tino, sir. Well, ako po ay na-shock at nanginig ang buong katawan ko po nung marinig ko po yan eh. Ang totoo po niyan, wala na po akong balaki ituloy ang aking serbisyo. Linisin ko lang po yung aking pangalan at alam niyo naman po, nakakahiya yung nangyari na yan. Ang nangyari po ay public humiliation and trial by publicity. Sir, saan po sa... Ano hong nakikita niyong dahilan bakit mapapasama kayo, hindi naman po siguro out of the blue ito? Do you see any particular reason bakit po kayo malalagay sa listahan ng mga drug generals na sinasabi? Ayoko pong mag-speculate pero ang nakikita ko lang po, siguro po naging masigasig yung kampanya ko laban sa pinagbabawal na gamot. Hindi ko po alam kung saan nila nakuha yung informasyon na yan na ako ay protector ng illegal drugs. Malinis po yung aking konsensya. Ang hamon ko lang po ay sa leadership, lalo po ng ating Chief PNP, ay imbestigahan ang dapat imbestigahan. Malaman po, we get to the bottom of these cases and inisin po yung pangalan ng hindi talaga sangkot sa illegal drugs. Ako po ay kahit kanino po kaya kong humarap ng mata sa mata, tumingin kahit kanino po na malinis yung aking konsensya. I have never been involved in illegal drugs, in shenanigans. Wala po akong kaso magmula second lieutenant hanggang ako yung mag-chief superintendent na masasabi po natin na involved ako sa illegal drugs. Wala po. Okay, Superintendent Tino, si Igan po ito. Pero Igan, no? Nung nagbigay na po ng babala si Pangulo Duterte, una ho'y 3 no, na general, wala kayong ikangay parang inkling na kayo po ang isa sa mga pinatatamaan? Well, wala po akong ni sa hinagap po, ni sa pangungot, hindi ko po naisip na mapangalanan ng ating presidente. Kasi po ako'y naniniwala at malinis po ang ating konsensya kahit po kanino kaya kong humarap, kahit sa ating mahal na Pangulo, kahit kanino po. So anong susunod yung hakbang para malinis nga po ang pangalan ninyo? Well, binanggit po nung ating Pangulo na mag-report po tayo at dumaan sa proseso. Susunod po tayo. Magre-report po ako ngayon kay Chief Philippine National Police, Chief Police Director General Ronald De La Rosa. Pero hindi naman ilalantad no, sa publiko ang pangalan nyo nang walang pinangahawakang matibay na ebidensya ang Pangulo dahil mapapahiya po siya. So, ano sa tingin nyo? Yun nga eh. Mali ba impormasyon na nakalap ng Pangulo? Ay mahirap pong magsalita eh, di ba? Kasi po yung ayoko pong makipaglaban sa ating mahal na Pangulo. Hindi po siya direktang kinokontra pero sana po bago po tinuran yung mga salita na yun, bago niya po kami ibinalad sa kahiyan, dapat po sana ay pinalidate ng maigi yung kanyang impormasyon. Kanya nga po, willing po ako na humarap kahit sino po na informante ng ating mahal na presidente. Opo. Sino pong opisyal na nagsabi sa kanya na ako involved sa illegal drugs. Kanya po ang hamon ko po, imbestigahan ang dapat imbestigahan. Imbestigahan kung sino po ang dapat imbestigahan dito sa paratang na ito. Superintendent Tino, paano ang naging reaksyon ng may bahay nyo at mga anak nyo o mahal sa buhay sa development na ito? Well, lahat po ng aking pamilya, yung 3 pong anak, apektado dito. Hindi lang po sila kumikibo, pero siyempre po, alam nila ang pagkatao ng kanilang ama. Yung aking may bahay naman po, alam niya ang pagkatao ko. Ay hindi ko po sila pinakain ng galing sa illegal drugs. I have never dipped my fingers dito sa illegal drugs. Magmula po na ako yung second lieutenant, inalagaan ko po yung aking pagkatao. Marami pong makapagsasabi niyan, kahit po yung mga nakasama kong fiscal, judge na kung saan nagtistigo ko sa
sa illegal drugs. General, magandang umaga po. Si Rhea Santos po ito. Alam naman po Opo. namin no, yung Rhea. naging kampanya nyo laban sa illegal na droga. Pero kayo ho ba, General, naniniwala ho ba kayong may mga protektor na general, na pulis, itong mga malalaking sindikato ng droga? Well, Rhea, mahirap ano yan? Mahirap mag-speculate, mahirap magsabi ng ganyan ng walang basihan, no? Katulad nung nangyari sa akin. Tinuran yung aking buong pangalan, yung aking na sinasabing involved ako dyan. Mahirap magsalita ng ganyan, Aha. Di But, ba? sir, we're not talking about Mahirap. you, ha? Yung paniniwala nyo sa matagal nyong serbisyo sa PNP, wala ho ba kayong na-encounter, na-surveillance, na mga pulis na nagiging protektor? Ako kasi kung makita mo yung aking serbisyo, yan lang sa Quezon City, ako nakahuli ng mga ganyang kalaking volume ng droga sa Quezon nung ako'y mag-hepe lang ng Quezon City. So from July 29 ng 2015 hanggang July 1. So 11 months ako nagserbisyo dyan. Aha. So, dyan lang ako nakahuli ng ganyong kalalaking volume ng droga. Pero may Kaya kilala nga ho ba sabi ko, kayong general o pulis na protektor nitong mga drug lords Nabangga niya. wala akong na nabangga wala nyo? wala akong nakilala o na involved or napangga ako. Maaring sindikato napangga ako dahil unang-una kung pagka looking back, pag tingnan natin yung volume ng nahuli ko dyan sa Quezon City ay napakalaki, may 100 kilo. Kanya nga sabi ko, ano yung aking hamon? Imbestigahan kung sino ang dapat imbestigahan. Aha. We get to the bottom of this case, harap ako kahit anong klaseng investigasyon, bigyan lang tayo ng tamang proseso. Ang hinihingi ko lang po yung due process. Aha. Pagkatapos po na ako ay maimbestigahan, ay magpapasalamat na po ako dahil unang-una nabigyan po ako ng karapatang proseso at maisiwalat ko kung ano lang alam ko at imbestigahan yung tamang tao na dapat imbestigahan. At kasi po tayo malinis po ako Alright. Friend po ako kahit na anong klaseng investigasyon po. Alright, abangan na lang po namin ang pagkikita nyo kay PNP Chief Bato de la Opo. Rosa. Opo, magre-report po ako kay Superintendent, may Pahabol lang ho, pahabol lang. ako. Opo. Kung matindi ang kampanya sa droga, wala ba kayong alam na malaking isdang protektor ng droga na nakilala nyo o sa mga intelligence information? Well, mahirap pong magsalita kasi ng walang basihan. Yun ang mabigat di ba? Pero meron, wala lang kayo ebidensya. Actually po, nung may mga alingasas na ganyan, kinausap po yung aking operatiba. May sinasabi sila pero mahirap pong magsalita pagka wala po kang basihan. Dito ba? Okay, maraming salamat If you po. are not standing on solid ground, mahirap pong magsalita. Opo. Maraming salamat po. Chief Superintendent Maraming Edgardo Tinio.